Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay may panibago na naman tayong loan application na susubukan at re-reviewin. Check natin kung talagang legit ba ito na maasahan or hindi. So kung patuloy kayo na nakakakita ng mga ads online, ay tamang-tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga loan application na review bago kayo sumubok. At para hindi na rin masayang yung oras nyo na mag-apply. Pero sa bandang huli naman ay hindi naman pala talaga maaasahan. So ayan, simulan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa may GCash giveaway ko every month yan. Kung paano sumali ay kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito sa my YouTube at huwag mo akong kalimutang i-PM sa my Facebook page ko. So, ito nga pala ang i-share ko sa inyo na loan application. Ay nakita ko lang din yung ads na to online at medyo matagal na din na na-download ko pero hindi ko pa nga natatry applyan. At nung natry ko na ang applyan, nagpapaloan daw sila ng up to 10,000 pesos sa may unang loan at pwede nga daw bayaran to ng up to 120 days. Kaya pag kami nakita kayo na ganitong malaki sa may unang loan ang pwedeng makuha ay wag muna kayo magtatry at panoorin nyo muna yung mga review or magbasa-basa kayo sa online. Lalo na sa may Facebook ng mga nakapag-experience na mag-loan dito. Or sa may app din nila, mag-try kayo magbasa dun sa mga ratings bago nyo talaga i-install. Para maging aware na nga kayo kung ano yung possible na mangyari sa inyo pagka hindi nyo pa rin nabayaran yung loan nyo. Or pagka lumagpas na nga kayo sa may due date, kung nangaharas ba to or nagpupunta ba to sa bahay. Etong loan app na to ay ang Lend Pinoy. So nakita nyo na din yung ads na to online is, i-comment nyo na din yan sa may comment section kung na-try nyo na at kung ano din yung experience nyo sa may pag-a-apply dito. At ito ay chinek ko nga din sa may second talaga naka-registered at yes, naka-register naman kaso lang meron ditong problema dahil wala dito yung pangalan na Lend Pinoy na kine-claim nila na ito daw yung kanilang company under the name of Etomo nga at hindi Lend Pinoy. Kaya yan, lagi din kayo mag-check sa my SEC kung talaga naka-registered nga ba itong ina-applyan nyo at kung hindi naman ay huwag nyo nang ipagpatuloy. Pero ayun, sige, ipagpatuloy pa rin natin itong pagre-review. At eto nga yung mga sinagutan ko sa kanila na mga common lang naman na sinasagutan sa mga loan app. Pero dito, hindi sila nanghihingi ng Facebook link or Facebook name mo. Marami din silang pamimilian na ID. Kaso, ang wala dito ay yung selfie na hawak mo yung ID mo. Dahil dito, pipicturean lang yung ID. Tapos, ayun, facial verification. At wala na kayo dito ang iba pang mga sasagutan. At pwede nga din daw makuha yung ilo-loan dito sa may GCash at sa may bank. At sa may unang loan ko nga dito is na aprobahan ako sa may 3,000 pesos nga na credit. At ayun, meron akong credit limit na 3,000 pesos. At chinek ko kung baka naman buong makukuha or maliit lang ang interest. At eto na yung lumabas sa kanilang computation sa may loan details. At ang duration ko dito is 3 months kong babayaran, which is hindi naman totoo dahil 7 days lang. At ito yung mga ikakaltas sa may 3,000 pesos. Isa-isahin natin dahil hindi to naka-direct na peso yung makakaltas. Nasa percentage yung mga inilagay nila dito. Kaya computein natin. So yung 15% ng 3,000 ang makakaltas dito ay 450. At yung 25% naman ng 3,000 pesos para sa may review consulting fee ay 750 pesos. Napakalaki. Parang feeling ko wala na tayong makukuha dito. At sa may pay fee, meron pang mababawas na 5%. So, ang 5% ay 150 pesos. So, magkano na lang yung matitira sa may ilo-loan mo sa 3,000 pesos? Ayan, ito na lang yung makukuha nyo. At ito yung kabuuan na makakaltas doon sa may loan nyo dito sa may Lend Pinoy. Pero in fairness, yung interest fee nila dito ay 0 dahil bawing-bawi na nga sila dito sa may tatlo nilang ikakaltas, which is yung technical service fee, review consulting fee, at yung pay fee. At ito na nga yung text message nila kapag ikaw ay lumagpas na sa may due date mo. At ang sabi nila dito ay, ayan, hello, ito po ang Lend Pinoy Lending App at nais naming ipaalala sa inyo na kailangan ninyong isettle agad-agad ang inyong pending loan account para maiwasan ang penalties at mga posibleng problema at discredit sa inyong pangalan. Inaasahan ko po magbayad kayo ngayong araw. Salamat po. So, ayan, medyo yung
ibang agents dito is mabait, pero karamihan is hindi maganda makipag-usap. At chinek ko nga kung meron ditong delete ng account, meron naman. Pero hindi pa rin tayo dito nakakasiguro kung talagang nade-delete nga ba yung ating account. Pero for sure ay hindi naman dahil meron na sila ditong mga nakuha sa may phone natin, kagaya nga nung sa may phone book, lalo na kung nai-allow mo na nga lahat ng mga permissions nila nung in-install mo pa lang. At kapag na-late ka nga dito ng pagbabayad is, eto yung computation kapag na-late ka nga daw. For example, ang total loan amount mo is 12,400. Ang babayaran mo na dito is 12,800 per day yan. Kaya lumalabas na 400 pesos per day ang madadagdag dito kapag ikaw ay na-late nga kada araw. Diba? Napakataas. Grabe to. At nag-search nga din ako online na etong nagsasabing Lend Pinoy na under siya ng End Financing Company ay naka-under nga siya sa may Etomo na pwede nga ding pag-loanan. At etong si Etomo nga is nagpupunta siya sa may bahay, nag-home visit siya ng totoo, hindi yung pananakot lang. So itong Etomo, pag dito kayo nag-apply is nag-home visit talaga. Kaya kung na-try nyo na din itong Etomo, makikita din to sa may website nila at meron din silang Facebook page. Comment nyo na din dyan sa may comment section kung anong experience nyo sa may paglo-loan dito kay Etomo. Syempre, re-reviewin din natin to sa mga susunod ko pang upload. At napag-alaman ko nga din online dito sa may page ng Etomo na etong Lend Pinoy nga na na-download ko at baka na-download nyo din is hindi connected or affiliated nga dito sa may End Financing Corporation doing business under the name and style of Etomo nga. Mainam din talaga na nagbabasa din kayo online at nagsasearch din kayo sa may mga loan app na gusto nyong itry para magkaroon nga kayo ng idea kung talagang legit ba yung uutangan nyo or hindi. Mag-ingat daw sa mga fake accounts na to at sa may scammer. At grabe sa may FB nga is marami talaga mga nagsulputan dyan na nagpapaloan at nanghihingi nga bayad bago mo makuha yung loan mo. At pagka kayo, nagtry kayo ng ganun, hiningan kayo agad ng pera at isend daw sa Gcash, wag nyo na ituloy yung loan nyo dahil isang malaking scammers lang yan, panloloko lang yan. Akong isang nabasa na itong Light Credit IC Pinoy Lend din. May nabasa pa nga din ako online na itong si Light Credit at si Pinoy Lend IE isa lang din. Dahil ayan, tingnan nyo naman yung message. Dito pala kitang-kita nyo na din. Nag-text about Light Credit pero yung naka-save sa kanila or yung number nila is Pinoy Lend ang nakapangalan. At yes, yung dalawa na to is nangaharas din pagka kayo ay hindi agad nakapagbayad on or before your due date. Kaso nga lang nagtataka ako sa may iba na nakita na nila lahat-lahat ng loan details kaso ipinagpapatuloy pa rin nila yung paglo-loan nila. At kapag naharas naman sila, ayon, rant sa may Facebook na sobrang laki daw ng interest, sobrang laki ng mababawas, pero ayun na nga yung problema, nakita nyo na yung mga ibabawas pero ipinagpatuloy pa. So, ayun, wag nyo na lang ipagpatuloy kapag nakita nyo na malaki yung ibabawas at malaki din yung interest na hidden charges nga dahil hindi nila yon ipinapakita sa may pag-a-apply nyo. Kaya ayun, wag nyo na ituloy para wala na ding problema at ang dami pa rin naman dyan na mga loan app na talaga maasahan like Tala, Bill, Is, Maya at marami pang iba. So, ayun lang for today's video. As mga susunod pa is marami pa tayong mga re-reviewin na loan apps. Kaya, see you on my next vlog. Thank you for watching!